Isang araw, yung mom ko dinonate yung drums ko sa church. Magkakabanda po kami sa isang church. So every Sunday, kami po ay nagvo-volunteer to lead the worship. Ako po ay graduate ng engineering. Yung decision to say goodbye to engineering at i-pursue tong music, mahirap ba? We have faced failures along the way. We also faced yung feeling na parang sumikat ka for a time and then parang nagplato kayo. Kasama po natin ang mga dawan. Oo. At ito po, tumatawid tayo. At aabangan niyo po sila sa Channel B, The Ones! Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. It's a B-day. Ibig sabihin, between takes tayo at hulaan niyo kung sino ang kasama natin. Not one. Actually, apat sila. Pero we're with The Ones! Tara, akit tayo. Tara. Dahil kilala ang Ones as a group, gusto kong ma-one-on-one sila para mas makilala natin ang bawat isa. Si RJ, ngayon, mamaya, between takes tayo, mamaya iba naman ang interview natin. RJ, Yes po. kilala kayong grupo ninyo pero baka si RJ hindi nila masyado kilala. Si RJ po ay laking Bulacan. And if wala po ako sa stage, ako po ay sporty. Mahilig po ako basta sports or anything to do with physical activities. G po ako doon, like badminton. Ngayon po, nagtatry ako mag-pickleball. Before nung bata ako, basketball. When I was growing up, ako po ay mahilig talaga sa mga extracurricular activities. Very out there talaga ako. Mahilig ako mag-photo, mag-video. And fun fact po, bago ako napasok sa The Ones, video editor nila ako. Wow! Before po talaga ako naging video editor ng The Ones, si Kuya Carl at si Japs, magkakabanda po kami sa church. And together with Kael. And then, sila kasi yung nauna sa The Ones. Kami, parang later on, like 2019, 2018, doon po kami pumasok sa The Ones. Pero before that, magkakabanda po kami sa isang church. So every Sunday, kami po ay nagvo-volunteer to lead the worship. So doon po kami talaga nagkakilala-kilala. Nabanggit mo yung grace kapag nag-create kayo ng music. Nakikita mo ba yung grasya sa bigla kang napasok sa grupo ko? I mean, to perform with them? Yeah, I think grace in a sense na naging patient po sila sa akin, sa amin ni Kael, nung pagpasok namin. Kasi syempre, iba naman yung professional na pagbabanda versus sa pagbo-volunteer. Kasi pag sa pagbo-volunteer, walang high expectations kasi you're there for free and you're there to volunteer. Unlike pagka you're there na it's your job in a professional, it's a professional setting, iba po yung expectation kasi bayad ka to perform. And also, maraming nanonood sa'yo. So, may pressure, but at the same time, they gave grace to us para mag-improve and para ano pa yung pwede naming magawa para mas mapaganda pa yung pagtugtog tsaka pagkanta na. Alam mo kung magkakaroon ako ng pamagat ng kanta para sa'yo, hulaan mo, ano? Dapat gawan mo ng kanta to. Grace? Ano po? Panakit butas. Panakot butas. Tapos Bakit nagkatuluyan. naman po ba? Parang hindi ka talaga permanent, pero ikaw ang naging permanent, di ba? yeah. Parang filling the gaps ka lang nung una, and here you are. Kilala kayo sa hugot. So, inisip ko, ganun, baka perfect yung life nyo, na ang ganda ng values, ganda ng mapupulot, pero malalim humugot. Dahil sa panahon ngayon, may mga taong matapang kapag kachat, pero sa totoong buhay, wala naman palang binatbat. O, ano ba talaga tayo? Na-experience ko na po yun eh. Ang kwento nun, sinulat ko siya sa POV. Ano ba yung nararamdaman ng mga babae? Kapag yung guy paasa, kapag yung guy hindi sure sa gusto niya, or yung guy hindi nagbibigay ng clarity sa kung ano bang meron sa kanila. So,
I tried writing in a POV na isang babae. Ano ba yung nararamdaman nila? Tapos doon lumabas yung ano ba talaga tayo. So sa mga Gen Z kayo, hindi naman pala ang mga Gen Z pang situationship. Oh. Klaro rin naman pala kayo. I think yung mga Gen Z po nowadays, they're, di ba, mas bold sila in speaking, mas, ano sila, articulate. So I feel like, mas marami na po ngayon na kayang magsabi na nararamdaman nila na hindi nahihiya. But I feel like they need more encouragement na mag-speak up pa. Kael, tara. Tara kay Kael. Kael. Akala ko pangalan mo Michael, kaya Kael. Kael, may tanong ako. Style mo ba to o stylist ka? Sa ano mo? Yun talaga ang Style ko talaga. style mo talaga. Trip ko talaga. Ganda. Kagabi lang. Totoo ba? Oo, kagabi. Hindi ah. Nung una pala, gray. Ah. Tapos nag-try ako mag-red. Tapos naging pink. Mm. Tapos ngayon, binalik ko. Gray talaga siya. Pero nilagyan lang ng purple para hindi man nila agad. Parang hirap i-maintain ng ganyang kulay. Pag tumubo, no? Purple siya. Saka, pero matagal ibabad. Hindi naman. Isang linggo lang at biglang naglaho na parang bula. Taga Bulacan ka rin ba? Yes, Bulacan. Talaga Bulacan kayong lahat? Bulacan ba? Aba. Nakabahan ako. Oh, sige, total, sabi mo, style mo to. Buong pamilya mo, artsy-artsy? O nagulat ba sila sa pagka-artsy? Oo, nagulat din. Talaga ba? Kasi ako po ay graduate ng engineering. So, syempre, malayong-malaya sa kung ano yung work ko, yung ginagawa ko ngayon. So, ano siya? Bago siya. Every time na magpapakuli ako, bago kulay na mo ko. Igulat sila. Pero very organized ka rin kasi nagawa mong engineering. Natapos mo ba ang Natapos ko na. Tapos pero may artist side ka rin pala. Yeah, oo. Nagsimula siya, talagang hobby lang. Yung pagtugtog ng gitara, pagkanta-kanta, sulat-sulat. Kasi naalala ko nung college, may mga Battle of the Bands na sinasalian din kami. Alam mo yun, para kahit paano malimutan mo yung stress sa school. Tapos, sumasali din sa mga choir, ganyan, nung high school naman. Yun, siguro, somehow, yun yung mga markers na kapag babalikan ko, siguro kaya ako naging inclined dun sa singing, sa playing the instrument, is because darating yung time na magiging, career ko siya. Oo. Ang dami ko na missed call sa'yo, di mo sinasagot ang Yung decision to say goodbye to engineering at i-pursue tong music, mahirap ba? Yeah, mahirap din. Kasi naalala ko nung time na inask ako ni Carl na mag-session for the Hawans. Unang-una kong tinanong parents ko. Kasi syempre, tapos ka ng 5 years sa engineering, tapos malayo yung path na iti-take mo. So mahaba-habang explanation sa parents. Pero naging supportive naman sila na sige, try mo kung saan ka happy, kung saan ka, alam mo yan, kung ano yung gusto ko daw. Yun yung sabi nila. Anong klaseng engineer ka? Civil. So, baka mamaya naman magkakaroon ka pala ng negosyo. Di ba? Mali mo, maging pwede develop. din, Hindi mo alam no? Pwedeng contractor. Oo. So, hindi sinasarahan mo ba yung pinto o nandyan lang siya? Nandiyan lang siya. Oo. Naalala ko, sabi din ng mama ko na parang yung pagiging part ko ng banda, maganda siyang opportunity, maganda siyang career. Pero wag ko din daw kalimutan, syempre yung, kumbaga, hindi naman sa wag kalimutan. Parang, nandyan lang siya. Yun. If there comes a time na mag-open yung opportunities pa o mag-venture out into something, di ba? Pwede, di ba? Pwede naman kasi yung mangyayari yun, na masikero, pero may mga projects na may mga projects, di ba? Clean.
amazing. Mm. Ikaw, for a time at 18, you were the breadwinner. Yeah, yeah. Bakit ganon? Ano yung sitwasyon? Kahiwalay kasi yung parents ko. So, mama ko at papa ko, when I was 18 yan, they decided na mag-separate me. So, I lived with my mother, tsaka mga kapatid ko. Ako yung unang nakagraduate sa amin. So, may pressure na, syempre, eto paano, tulungan ko si mama na nag-work na and makapag-provide din sa amin. So, yung career shift na nangyari, coming into the Juans, ano din talaga siya. Parang leap of faith talaga siya. Na hindi ko naman talaga sure. Hindi ganun ka-certain yung una, yung sweldo sa pagbabanda. Hindi siya ganun ka-definite eh. Unlike mag-work ako sa construction, sa Garantisado. Oo, garantisado na monthly, may ganyan, may compensation. Pero yung pagbabanda, ano siya? Another level of risk siya. Kung tutuusin. Ang galing. Kanina, kay RJ, ang nakuha ko, Grace. Sa'yo naman, leap of faith. Leap of faith. We are living the dream na talagang pinangarap namin noon. Even yung nangyayari ngayon, mga photoshoots with people na pinangarap lang namin makatrabaho, interviews, opportunities na kagaya nito. Napapanood ko lang po kayo sa TV. Tapos, ayun, di ba yung opportunity na makapag-share ng naging journey namin. Sobrang fulfilling and sobrang grateful kami na especially sa mga supporters, sa mga Juanistas na nakikinig sa amin, sumusuporta sa amin. Kasi hindi kami mapupunta kung nasan kami ngayon, hindi dahil sa amin. Sinong next natin? Ikaw mamili. Japs. Japs, okay. Ang cute ng dimples ni Japs, no? Parang ano lang, Shy one lang half. siya. Parang Kapag kurot lang. sinasadya ko, dun lang siya labas. Once in a blue moon. Wow. What's your real name? Japheth po. Jafet. Bulacan din. Yes, Bulacan. Production, music production. So, Yun po ikaw ang yung top. pinaka-music talaga Yes inclined, po. musically inclined. Sa lahat po Sa ng grupo members, niyo? Oo. si Carl din po. Iba din po yung lalim ng knowledge niya sa music. Tapos ikaw saan galing yung yung lalim mo sa music? Nung nag-start po kasi yung The Ones, parang ang concern namin kapag nagpo-produce kami iba yung nagpo-produce. Yung vision namin, parang hindi fully makuha, ma-execute. So, inaral na lang namin ni Carlo kung paano siya gawin. And then, eventually, sa akin na talaga, binigay yung task. Pero, nag-focus ba talaga kayo sa hugot songs? Nakatingin sa salamin. Ano yung pinaka-hugot mo naman sa buhay? Hugot ko sa buhay... Aling kanta yung na nagre-resonate sa'yo of all the songs ninyo? Siguro po for a time yung Itutulog na lang. Yun po yung isa sa mga songs na una kong nasulat. Itutulog na lang. Parang time na yun kasi kapag may problem ako. Ako po kasi yung tao na nahihirapan mag-express. Hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ko. Yung ganun. So parang itutulog na lang. Ganun. Good ba yan o bad? Well, nakaka-help naman. Pero eventually, nung nag-mature, mas okay pala na nalalabas mo siya kasi mas naiintindihan mo kung ano yung mali, kung paano siya isosolve. Wait, are you an optimistic person? I'm curious. Yeah, optimistic naman po. Hindi ka masyado na stress? Yeah. Bakit? Saan nanggaling yun? Hindi po ako masyadong stress, pero medyo challenge din sa akin yung pressure minsan. Pero okay naman, na-handle. Paano? Bakit? Paano ka ba lumaki? Growing up, po ako only boy. Tapos, lumaki po ako without my father. Kasama ko mom ko. Sakto lang din, hindi naman kami sobrang wealthy. Pero kami yung pag may gusto, parang kailangan namin maghintay, ganun. So siguro doon ko rin na-build yung patience ko. Like pag may gusto ako, parang tinuturo ng mom ko na,
oh, wala pa tayo na. Sige, wait ka muna. Or parang, gawin mo tong something na to, bigyan kita ng reward. Parang ganun. Hindi naman ako na-spoiled din. And nung sa music, your mom actually supported you on your music? Yes po. Yung mom ko kasi, ano rin siya, singer din siya. So, nagpe-perform din siya sa mga hotels dati or events. So, din siya nag-start. And then eventually, sa business na. And then ako naman, growing up, ayun nga, syempre nakikita ko sa mom ko. So, yung una talaga is drums yung gusto ko. So, as a drummer. Tapos, anong nangyari? Isang araw, yung mom ko, dinonate yung drums ko sa church. Ayan. Tapos that time, wala na. Parang naguluhan na ako. Di ko na alam yung purpose ko. Ilan taong Tapos, ka nun? Siguro po mga 12. Traumatic yun? Oo, traumatic for me. Kasi, syempre, yun talaga yung love ko na instrument that time. Pero, binalik ako nung mom ko sa singing. Eventually naman, nagustuhan na rin naman. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Bumili ka ba ng drums after? Hindi. Ay, oo, eto lang yung recently. Parang hinil ko yung inner child ko. Hello mga bees, mga wanistas. Alam nyo ba na ang The Ones ay mga negosyante? They're running their own company, The Ones. In fact, si Carl ang CEO. Si Japs ang in charge of music production. Si Kael sa community management at si RJ, video editor. So, hindi lang sila gumagawa ng music, nagpapatakbo din sila ng kumpanya. O ba't total, nandito tayo and we are between takes ng kanilang, nandito na tayo mag-interview. O tara, game na. O sige, game na tayo. O sige. Manager, CEO ng The Ones. Wow. How did this happen? Na self-managed? Yeah. Siguro po sa kagustuhan namin na may marating, we didn't want to wait around for anyone to sort of give us opportunities. Kasi ako po, nag-start ako mag-artista 2007. I was very young. And I waited for a very long time for opportunities. Kasi di ba ganun, lalo na pag produkto ka ng talent search, tatawid ba ulit? Ayun, tutuloy ko po mamaya. Naging mabait siya sa'yo, pero yung pala pinapaasa ka lang niya. Kung alam lang nila kung gaano tayo kasarap, magmahal! It started in 2019 when we produced our own concert. During that time, wala kaming pera. What we did is we asked our church if we can do the concert there. Because our church kasi is medyo may mga ilaw, may stage pa. So we asked na, can we partner with the youth arm of the church and can we do a concert here? So we did Umaga Live. That's the title of the show. Tapos kami lang yun. Kami ang producer, kami ang benta ng ticket, kami ang tigagawa ng stage, kami ang tigagawa ng visuals, kami din ang tiga-promote. Kami lahat. Just the members. And then ang ticket price namin was 300 pesos. And we didn't have any money. All we had was faith. Now, we felt like this is something that God placed in our hearts and we wanted that dream to be a reality. So, we were able to produce that concert, and from that concert, we shot mga live performances. And that's where people discovered us. Doon na sumikat yung Hindi Tayo Pwede, Atid, and other songs that we did during that time. So simula noon, naisip namin, so kaya pala natin mag-produce ng sarili nating concert, no? So we just kept doing that, doing a lot of self-produced things. Not because there's lack of support from our management, but more than that, I think it's the idea na walang ibang susugal sa atin kundi tayo muna. Kailangan matuto tayo sugalan yung sarili natin. Ang pagkakaalam ko sa mga artists, yung sinasabi ng management ko anong gagawin, from the music, the look, paano mamandohin yung career, and then susunod kayo kasi management would know what to do with you. Yeah. Hindi po, Tell me really how to be you. Bakit marunong ka ng mga bagay ng negosyo? honestly, saan galing yun? Laking church kasi kaming lahat eh. We all met in church, we're all church volunteers. And in church, you sort of learn everything. How to produce videos, how to say volunteer without pay. Tapos,
Yung mentor ko po, which is our senior pastor, is also a businessman. So medyo nasasama-sama ako sa mga meetings ng ibang mga businesses. So natututo ako. Pero I didn't know that I was gonna be in business as well. Ang akala ko lang nun, okay, I'm serving the church, I'm learning these things, but I really wanted to just be a singer. Yun lang yung akala ko. Precisely. Tapos, Which is, iisipin mo, singer, performer. yes, But no, yeah. that didn't happen for you. Kailan lumabas yung opportunity na, ay, negosyo rin pala. Kailangan ko rin palang matutunan to. I guess when we started getting inquiries that we need to take care of, gusto kayong kunin sa ganito, sa ganyan, and we sort of had to manage it during that time. Tapos, nung kailangan na namin magkaroon ng ibang mga tao sa team, kasi hindi na namin kaya. Dati kasi, kami lang ni RJ nag-edit, kami lang gumagawa ng mga posters namin. Hanggang sa, okay, we needed to have people to help us sort of push this forward. So, nung may mga tao na, parang, okay, wait, this is slowly becoming a company. Like, may mga tao at may mga pinapasweldo na tayo, may mga umaasa na sa atin, may mga, even our crew. So, nanganak hanggang sa parang na-realize namin na, okay, we're actually operating like a company already. Might as well embrace it. Ultimate dream, Coachella. Sabi buong childhood ko, never ko na-imagine nakakanta ko sa spot na to. Nasa likod ko yung Eiffel Tower. We're from the Philippines, and we'd like to offer our Filipino listeners. So bilang isang banda na umiikot din sa buong mundo, of course, there's that dream, di ba, na balang araw makakapag-perform din tayo sa mga ganong stage. But also, there's daunting siya, na parang, what does it take for a group to get there, di ba? And for Beanie, for SB, it took so much. And I feel like that's the aspiration. But only God can tell. Wala namang imposible kay Lord. And that's our faith, you know. As long as we stay consistent, we show up every day with our best, God will trail a path for us. Pero kapag sumusugal, pwede rin mawala, di ba? Yes. Natalo na rin ba kayo? Yeah. Marami din kaming beses na natalo. May mga, say, kunyari, music videos or short film. Kasi mahilig din kami mag-short film. Because we like to tell stories through our music. Masaya yung may nagpapakilig sa'yo, pero alam niyo ba kung anong mas masaya? Mas masaya yung hindi ka nanguhula kung ano bang meron talaga sa inyo. So meron ding mga bagay na akala mo yun na pero hindi pa rin. And that's the thing. I realized that success is not a straight line. You know how people think na, okay, once you get a hit song, sunod-sunod na yan, diba? And it's such a nice story to tell. But the reality is, even if you get to a level of success, you will face some things na day-to-day, mamimili ka A and B. Sometimes magkakamali ka sa choices mo, di ba? Sometimes may mga investment ka na, okay, hindi pala talaga. Hindi pala dapat. And that's where you learn. And so we have faced failures along the way. We also faced yung feeling na parang sumikat ka for a time and then parang nagplato kayo na parang, so how do we pick up ourselves? Or meron pa ba to? Or yun na yun? May ganun din. I mean, Tatak pa parang bulalo. yes, may lalabas pa ba? Ganyan. Bulalo talaga naisip ko. Ganda nga eh. Kasi yung kanta, parang bulalo may tatak-tak pa ba to? Anyway, huwag mong gawin kanta, baka mawala ang career. Anyway, so, meron pa nga ba? So when you got to that phase, what were you thinking? Or more so, what were you feeling then? Siguro yun as the leader, CEO, you have to be objective about it. So you have to set parameters. What are the parameters na masasabi natin? If this checks, this means we'll continue. But if ito hindi nangyari, then maybe that's it, uwi na tayo ng Bulacan. The real measure of faith is God reveals Himself to you as you take that next step. And God will give you an affirmation if you're supposed to do the same thing, you're doing the right thing. There's always that affirmation. And for us, I guess the main affirmation to continue is to know that may mga taong naaapektuhan sa ginagawa namin. We get messages from people saying, literally, your music saved my life during the pandemic. There are people saying, I was about to take my life, and then I heard your music. And somehow, it gave me another reason to live. You know,
stories like this and things like this, and then there are employees that are counting on you also. So parang siguro every step of the way God gives you a confirmation that this is what you're supposed to do. It's not meant to be easy. It's not a straight line, but just keep going. Tapos na ang panahon na ipagpipilitan natin ang sarili natin sa iba. The reason why we have a photo shoot, the reason why we're having a major relaunch, revamp is because finally year 2025, that's when things started picking up again. Our numbers are starting to pick up again. Our bookings are picking up again. Right now, we are in an all-time high. We have the most listeners we've ever experienced in our entire career. Our songs our latest song, Ngiti, is like 12 million streams. Great things are happening. There's momentum. And we want to strike while the iron is hot, ika nga. But for us, this is the confirmation that, okay, baka may second wind tayo. Uso pa ba ang harana? Dahil alam niyo po ba kung bakit? Bakit po Ngiti yung kakantayin namin? Bakit? Kasi napangiti niyo po kami lalo nandun sa yung isang episode ng TV Patrol, yung gumanon po kaya kinagin niyo pa yung papel. Ngayon, kakantahan niyo. Okay. One, two. Napapangiti na naman ako at ikaw ang dahilan nito. Bumabalik ang kulay ng aking mundo. Napapangiti na naman ako. Aww, be happy! Tara, let's be happy. Sa'yo ko, sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako. At yan yung side B ng The Ones, Between Takes. Sa inyo ko. Just B. Sa'yo ko, sa'yo